Good morning, ka-coffee! Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning sa mga kapapasok lang po sa atin ngayon. Good morning. Naku po, may nagpapaawa o nagdadrama o umaacting. Ano ba tong ibig sabihin nito? Si Bato, bagoong na lang daw. Nakita niyo na yung picture na yan? Ano yan? Publicity stunt lang ito? PR lang yan? Ano to? Anong gustong i-portray ni Bato de la Rosa dyan? Naghihirap na siya? Bagoong na lang ang kinakain? O may pasaring? Nako, double purpose ito ha. 1. Pinapakita niyang simple ang kanyang pamumuhay. Talaga ba? Ito ba talaga ang reality? Parang si Digong lang yan eh. Kumakain sa karinderya. Yan. Mga nagbabas. Yan ang imahe na gustong i-portray. Siyempre, mas makakarelate ang mga Pilipino. Ay, simple lang pala siya. Di ba? Ikaw naman, mabubudol ka. Iboto ko siya kasi simpleng tao lang siya. Yun ang nakikita natin sa totoong buhay. Yan kaya, baka lagi nasa hotel yan. Diba? Yan ang nakikita natin eh. Oh, bagoong na po ang kinakain ni Bato de la Rosa. Bakit? At nagparinig na naman ito ka-coffee. Nagparinig na naman sa usapin ng PhilHealth. Hindi makamove on sa PhilHealth. At hindi niya maintindihan yung problema sa PhilHealth until now. Kasi alam mo kung bakit? Opposite yung opinion niya doon sa pinapanindigan ng presidente. Kasi ang mindset nito mga tao na yan, sila ang magaling at anuman ang desisyon ng presidente, dapat kontrahin nila yan. Kasi ayaw nila na magmumukhang magaling ang presidente. Magmumukhang magaling ang administrasyon. Kasi ang nakatatak na sa utak nila, sila lang ang magaling. Kaya si PBBM, suportado niya, walang binigay na subsidiya sa PhilHealth. Aba, sabi ng mga DDS, hindi pwede yan. Kontrahin natin yan. Kahit tama yung naging desisyon ng Kongreso dyan at sinusuportahan ni PBBM yung desisyon na yan. Ang PhilHealth na mismo nagsalita, makakapag-operate sila, makakapagtrabaho sila kahit na wala silang subsidiya. At na-explain na natin yan kung bakit dapat hindi siya binigyan ng subsidiya. Dahil napakarami pang pondo ang PhilHealth na hindi ginagamit. So kung bibigyan na naman siya ng subsidiya, dadami ng dadami, mai-stack lang yung pera sa kanila. Ang problema, para may maibigay tayo sa kanila at sa ibang ahensya, mangungutang tayo. May tubo. Diba? Kesa kung hindi mo siya bigyan, mababawasan yung uutangin natin, mababawasan yung utang na hindi na iintindihan ng mga ewan ko kung sino tong mga klaseng tao na ito, hindi na mga DDS eh. Maging yung mga ibang tao, hindi nila naiintindihan itong problema sa PhilHealth. Kasi ang pinapalabas nila, masama yung naging desisyon ng Kongreso na huwag bigyan ng subsidiya ang PhilHealth dahil maaapektuhan daw po ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi ba kayo nagbabasa? Ang presidente na ang nagsabi, hindi magbabago ni katiting na serbisyo ng PhilHealth kahit wala siyang subsidiya. Kinonfirm ng PhilHealth yan. Hindi magbabago yung kanilang serbisyo. Oh, may mga panukala nga ngayon na next year bababaan yung contribution ng PhilHealth. O baka nga hindi na singilin Yan yung mga pinag-uusapan ngayon kasi napakarami nilang pera. Pero itong mga DDS na ito, halimbawa si Bato, galit na galit doon sa desisyon na hindi nabigyan ng subsidiya itong PhilHealth. Ay, bakit? Anong motibo nyo dyan? Basahin natin, headline ng Politico. Zero PhilHealth subsidy kasi. Bato de la Rosa skips lechon this holiday season. Hindi raw siya kakain ng lechon ngayong holiday season. Talaga ba? Talaga lang Talaga lang Walang lechon sa handaan nyo? Sa Christmas party ninyo? Walang lechon? Hindi ako naniniwala. Walang lechon? Baka hindi nyo lang pinost. Pero yung pinost nyo, bagoong at isda para magmukhang simple. Lokohin ninyo, lelang nyo dyan. Senator Ronald Bato de la Rosa is taking extra precaution when it comes to eating this holiday season. Yun naman pala. Living healthy. Kasi pag lechon, baka ma-high blood ka nga naman, masama, di ba kung wala kang PhilHealth. Kahit ma-high blood naman si de la Rosa, napakaraming pera niyan Kung hindi bilyonaryo yan, milyonaryo yan. Hindi niya kailangan ng PhilHealth dahil pag na-hospital yan, sa private hospital yan. Yes, makatutulong ang PhilHealth, pero di nila kailangan. After PhilHealth got a big fat zero subsidy in the 2025 budget, De La Rosa has decided to keep the holiday lechon feast to avoid getting any post-holiday ailments. Wala ba kayo health card?
Definitely meron. Billionaires kayo eh. Millionaires kayo. Napakarami yung pera. Wala kayong health card. Worried kayo na magkaroon ng after-season ailment o magkasakit kayo after this season. Kayo mag-alala, sagot kayo ng pera nyong naipon. Opting healthy eating this holiday season, he chose fish over pork for his meal. He even fired up the grill to cook some matambaka fish outdoors. Wow! Zero ang budget ng PhilHealth, kaya iwas muna tayo sa lechon. Ba't dinamay nyo pa yung PhilHealth? Yung zero budget sa PhilHealth. Out of context yan. E di sana, sinabi niya na lang, matambaka muna tayo para healthy tayo. Huwag mo na idama yung sa caption yung PhilHealth. Dahil marami kayong nabubudol na hindi nakakaunawa Diba, isipin tuloy nila, ang sama-sama ng Kongreso, ang sama-sama ni PBBM kasi kinaltasan ng o hindi binigyan ng budget ang PhilHealth, yun ang iisipin nila. Hindi nyo ba alam kung bakit? Diba, tanongin nyo yung bakit. Think deeper. Yan, nabubudol kayo sa mga ganyang klaseng mindset Mas mabuti pa, ihaw-ihaw na lang tayo ng matambaka. De La Rosa said in a Facebook post on December 20, ngayong araw po. In another post, De La Rosa wrote about his healthy but not healthy breakfast like kamote tops paired with bagoong. Wow, simple talaga. Kamote ang kinakain. Walang spam. Di ako naniniwala sa inyo dyan. Kung naniniwala. Healthy but not healthy daw ang aking breakfast na kamote tops with bagoong. Healthy daw ang kamote tops dahil fiber. But not healthy ang bagoong kasi nakaka-high blood daw. Tama sila, ma-high blood ka talaga kung araw-araw bagoong lang ang ulam mo. Anong ibig sabihin niya dyan sa bagoong? Ang bagoong, dahil mura ka coffee, pangkaraniwang kinakain yan kapag wala kang budget, kapag low budget ka. Sa probinsya, ganyan kami. Sa Leyte, pag wala kang pera, wala kang pambili ng manok, wala kang pambili ng isda, wala kang pambili ng karne, bagoong ka, settle ka sa bagoong. Kaya magsasawa ka na. Kung laking probinsya ka, halos nagsawa ka na yan. From time to time, sige, kain ka yan. Diba? Pero yung meaning na gusto niyang sabihin dyan, parang naghihirap ang mga Pilipino Bagoong na lang ang ulam Si Bato, naghihirap? Interpretasyon ko to Baka yung mga DDS magagalit na naman dyan Interpretasyon ko to. Sa sinasabi niya na bagoong na lang ang ulam mo. Ma-high blood ka kung araw-araw bagoong na lang ang ulam mo. Anong pinapalabas siya dyan? Naghihirap mga Pilipino? Yes, naghihirap. Pero hindi siya kasama doon sa naghihirap dahil napakayaman niya. Millionaire, billionaire siya, para siya maghihirap. Ewan ko sa inyo, sa mga pinapalabas ninyo dyan. Congress earlier proposed a zero government subsidy for the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth for 2025, triggering concerns from some sectors. The zero subsidy, however, has been supported by President Marcos, who believe PhilHealth has around 500 billion in reserve funds to meet members' needs. Na hindi nila naiintindihan yan. Na napakarami pang pera ang PhilHealth. Siyempre, gusto nilang i-highlight, masama itong gobyerno, masama itong administrasyon, hindi priority ang kalusugan ng mga Pilipino. Kayo lang nagsasabi niyan. Kayo lang nagsasabi niyan. Itong desisyon na ito, na wag bigyan ng subsidy ang PhilHealth, strategic decision yan. Matalinong desisyon. Kaya nyo bang gawin yan? Matalinong desisyon. In-explain ito natin ng isang araw Kung bawat ahensya ng gobyerno nangihingi, sige, tag-1 bilyon. Kung napakinggan ninyo yung explanation natin, pero ulitin lang natin, baka may mga nakapasok dito na hindi pa rin naiintindihan. Let's say merong 10 ahensya ng gobyerno, isa si PhilHealth dyan. PhilHealth, Department of Agriculture, SSS, o kung ano man yan. Sige, 10 yan. Nanghingi ng tag-1 bilyon yan. Kung bibigyan ng gobyerno yan, ako yung gobyerno, kumbaga ako yung bangka, bigyan ko kayo lahat, tagwa 1 billion kayo. Ilang kailangan ko para ma-provide ko lahat ng pangangailangan nyo? Parang tatay ka, di ba? Parang nanay ka, tatay o nanay ka. Yung 10 mong anak, nangihingi ng tag-1 bilyon. Ang kinikita mo sa let's say isang taon, 8 billion lang ang kinikita mo. 8 billion. Ang kailangan mo, 10 billion Para mabigyan mo lahat yan, mangungutang ka. Ako si gobyerno ako yung nanay, ako yung gobyerno. Mangungutang ka sa ibang bansa o kaya sa bangko dito sa Pilipinas. Kasi kailangan mo mag-provide Doon sa 10 mga anak mo, 8 billion lang yung kinita mo. 8 billion lang yung taxes na nakolekta mo. Utang ka ng 2 billion. Siyempre, pag umutang ka, may interest yan kasi negosyo yan
O, utang ka ng 2 bilyon. O, ipasok mo yung 2 bilyon. Ayan, may 10 bilyon ka na. O, i-distribute mo na yan. O, bigyan mo na si PhilHealth, 1 bilyon. Ibang mga ahensya ng gobyerno, bigyan mo na tag-1 bilyon. O, binigyan mo na lahat. O, di ba? Wala ka ng problema. Pero may utang ka ha, 2 bilyon. Ang masaklap, yung binigyan mong isang anak, si PhilHealth, napakarami pa palang pera. Hindi niya pala kailangan yung binigay mo. Natenga lang siya dyan. Di mo nila pwedeng waldasin yan nang basta-basta. Nang against the procedures, against the laws, against the regulations. Di ba? Against the guidelines. So, ang tendency niya, nangutang ka para ibigay sa kanila, hindi rin pala nila gagastusin. Kasi may budget deficit ka, kaya ka nangutang. Oh, wise decision ba yon? Na nangutang ka para ibigay doon sa tao na yun, na may existing na pondo pa sila? Hindi yun wise. Hindi nyo nagigets yun Hindi wise decision yun. Diba? Tapos ngayon, pinapalabas ninyo, hindi priority ng gobyerno ang kalusugan ng PhilHealth dahil hindi binigyan ng pera. Hindi na nga alam ng PhilHealth kung paano gagastusin yung pera nila Sandamukal Diba? Common sense yun na hindi nyo nagigets yan. Ewan ko, ka-coffee, marami sa atin nagigets yan. Pero iba dyan hanggang ngayon, di pa rin maintindihan. Matatalino pa man din yung iba dyan, pero di maintindihan. Mga senador nga hindi na iintindihan O siya, sige. Ewan natin kung paano gagawin sa kanila. Sige, share po ang inyong opinion, ang inyong reaction. Baka may mga gusto kayong sabihin. Siyempre, para matuto din tayo. Baka may mga suggestions din po kayo. May explanations din kayo. Lagay dyan sa comment section para naiintindihan din po natin yan at ng ating mga kababayan. Mga nasa Facebook po, baka di pa kayo naka-like and follow pa. So, yun na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Bye-bye. Good night and good morning sa mga kagigising pa lang.